So magandang umaga po sa inyong lahat. Busy ang buong bahay pare, Candaba, Pampanga sa mga araw na ito, no? It's Monday, September 23. Kasi bukas piyesta. So meron nagtanong sa akin. Share ko lang ng konti sa inyo. Sabi niya, pare, ano ba yung napapala mo dyan sa ginagawa mo dyan sa church? Sabi niya sa akin. Sabi ko, napakaganda naman ng tanong mo. Siyempre, tayo, normally, pagka may ginagawa tayo o may gagawin tayo sa ibang tao, siyempre, dapat may mapapala tayo, di ba? Parang for example, pagka nagtatrabaho tayo, hindi naman pwedeng nagtatrabaho tayo at wala tayong mapapala, wala tayong sweldo. Siyempre, dapat merong something in return sa atin, di ba? So, kaya niya siguro yun natanong. Curious siya, bakit from dun sa mga post ko ng mga nakaraang taon, mga nakaraang taon pa, no, na happy go lucky lang, no, inom lang ng inom, barkada, labas dito, labas dyan, no, videoke, no, yun yung mga ginagawa natin ng mga nakaraan, yung mga kasama natin sa kabisyuhan natin dyan, kaway-kaway. No, tapos bigla na lang makikita nyo ngayon sa wall ko o sa page ko, sa YouTube channel ko na it's all about family, no, negosyo, and sa church, no, sa pag-share ng gospel. But biglang nagkaganon. Ano ba yung napapala ko doon? Ano ba yung napapala ko? Actually, to answer that question, napakalaki nung napapala ko. Sobrang laki. Yun lang, bigyan ko kayo ng konting background. Akala kasi natin minsan, dahil ang pinapakita natin sa social media is masaya, no? Mga picture masaya, nakangiti, no? May mga happenings. Totoo namang masaya. Aminin man natin sa hindi, sa isang pamilya, minsan pinapakita lang natin yung masayang side. Pero ang totoo, may bulok sa loob. May sira sa loob na kailangan ayusin. So nung mga time na yon, mukha lang okay kami. Okay yung lahat. Pero ang totoo, lagi kami nag-aaway ng misis ko. Ang totoo, pasira na kami. Naghiwalay na nga kami. Diba? Nananakit na asawa, ako, asawang lalaki, no? Napakadami. Hindi ako faithful. Madami kong ginagawang kabalbalan ng mga oras na yun. Yung pera, imbis na i-save na lang, napupunta pa sa alak, napupunta pa sa pambisyo. Walang mataas na pangarap. Ang gusto lang is makaraos sa araw-araw. Yan lang yan lang yung mindset, yan lang yung buhay ko before. Pero ano yun na pala ako nung sumama ako dito sa church, nung isinurrender ko yung buhay ko kay Lord. Ano yun na pala ako? Ang napala ko isang buo at maayos na pamilya. Merong patutunguhan. Hindi na kami nag-aaway katulad nun dati na talagang basagang mga plato, no? Hindi sila nakakakain. Imagine yung trauma na binibigay nun sa mga bata, 'di ba? So ano na pala ako? Maayos din yung pamumuhay namin. Financially, hindi pa kami mayaman, yes, pero papunta tayo doon. So ano na pala ako? Maayos pamilya ko. Maayos yung finances ko, maayos yung buhay ko. Ako, personally, healthy ako ngayon. Wala akong bisyo. Hindi ko kailangan ng sigarilyo pagka magkakape. Hindi ko kailangan ng alak pag may problema. Nagagets nyo? Ano yung napala ko? Yun ang napala ko. Umayos ang buhay ko. That's why, gumagawa ako ng mga ganitong video to share with you na meron pa ding pag-asa. Meron pa ding may chance pa din. Yung akala mo na yung pamilya mo na pasira, na akala mo na yung relationship nyo ng asawa mo na wala na, pasira na, patapon na, pawasak na,
Hindi, may chance pa. Meron pang chance. Ayaw ni Lord na masira o maghiwalay kayo ng misis mo o masira yung pamilya mo. Ang gusto ni Lord, mabuo pa din kayo. Kaya nga kayo nagpakasal eh. At tingin mo ba, nagpakasal lang kayo kasi gusto nyo lang nung time na yun na magpakasal? Hindi, mahal nyo talaga yung isa't isa. Yun talaga yung totoo. Alam mo ba na yung mga anak mo na yan, bigla na lang lumabas? Hindi. Pinaghirapan yun. Blessing yan. Blessing from heaven yan. Hindi lahat nagkakaanak. So, ibig sabihin, lahat ng meron ka ngayon na nasisira o pasira na, kaya pang buuin ni Lord yan. So, ikaw, akala mo, dahil patapon ka na, akala mo patapon ka na dahil hindi ka makawala sa bisyo, may pag-asa pa din. Hindi pwedeng huli na ang lahat. Hanggang humihinga kami pag-asa. But the only way para makuha yung pag-asa na yun, para magkaroon ng bagong buhay, is to surrender your life to Jesus. That's the only way, walang iba. Wala nang iba. Sabi niya sa John, I am the way, the truth, and the life. And no one comes to the Father except through me. So, walang pwedeng pumunta sa Ama kundi sa pamamagitan ni Jesus Christ. So, Jesus Christ is the answer and solution to your problems. So, anong kailangan mong gawin? You need to surrender your life to God. That's it. Ganun lang ginawa ko. Sinurrender ko yung buhay ko, yung mga problema ko sa Kanya. Hindi ako humingi ng tulong sa alak kasi hindi ako matutulungan ng alak. Never naging solusyon yung alak pagka may problema tayo. No? Patutulugin ka lang niya. No? Even yung drugs, hindi ka kayang tulungan yung drugs para makalimot sa mga problema mo. May problema ka sa finances, may problema ka sa family nyo. Diba? Tapos drugs, saka alak, barkada ang solusyon. Paano yun nangyari? Yung barkada mo nga, pag wala namang mapapala sa iyo, ang totoo, wala yan. Tingnan mo, pag ba mina-hospital sa inyo, kaya mong tawagin lahat ng barkada mo para tulungan ka? Hindi. Hindi, that's the reality. Diba? So, encourage every one of you na nanonood nitong video na to. Kung ikaw meron kang problema, meron kang hinaharap ngayon ng mga challenges sa buhay, so pwede mo akong message mo ako, pwede tayo mag-usap kahit online, no, through messenger. Pwede mo akong i-message Kuis TV sa aking Facebook page, and Aris Diego naman sa aking real account. No, sa YouTube pwede ka mag-comment, pwede kitang kontakin, pwede ka ibigay dyan yung yung account ko, no? Lagi pong may pag-asa. Laging merong liwanag na nag-iintay sa atin. Hindi puro dilim. Maniwala kayo sa akin. I've been there. Galing na ako dun sa masalimuot na parte ng buhay ko na feeling ko wala ng pag-asa. Pero nung nakilala ko si Christ at sinurrender ko yung buhay ko sa Kanya, hindi na katulad nun dati. Never na naging katulad nun dati. Punong-puno ako ngayon ng pag-asa, punong-puno ako ng pagmamahal. Mas naiintindihan ko ngayon yung misis ko pagka nagtatatalak siya. Di ba? So, alam mo yun, may problema pa din tayong kakaharapin. May mga challenges pa din. But, hindi to magiging katulad ng dati na tayo lang mag-isa, na parang hawak natin o pasa natin ang buong sandaigdigan. Di ba? So, yun lang guys, yun lang. So, mabilis lang tong video na to. Kailangan nyo ng prayer for healing, no? Provision sa mga may kailangan. Kung man kayo kayang pautangin kung ano yung kailangan nyo. But malaking bagay yung pwede kong gawin sa inyo. I can pray for you. So, huwag niyo pong kalimutan, message po ako. God bless everyone.